So in this part 2 of our Universal Microcontroller Digital Trainer tutorial, gagawa tayo ng simpleng orasan using the RTC on this trainer and a 16x2 LCD. So, real-time clock or RTC circuit is an electronic subsystem that keeps an accurate time and calendar even when the power is removed. So, yung RTC dito sa trainer is based on DS1307 chip. And this module has a battery backup so that it can continue its timekeeping functions even when the main power is turned off. So sa part na ito, ipapakita ko na lang yung code ko and then I'll explain every part so hindi masyadong humaba itong video. But anyway, di naman natin kailangang sauluhin lahat ng ito. Meron namang mga sample codes dito sa Arduino IDE na pwede nating maging reference. And also, I'll put my code in the description below. Ang importante lang ay naiintindihan natin yung flow at purpose or functions ng bawat line ng code. So from our previous video or yung part 1 nitong Universal Trainer tutorial, we interface the LCD to display simple text. So from that setup connection of the LCD, idagdag na lang natin yung circuit connection ng RTC module. So please check the part 1 tutorial if you missed the wiring connection and programming of the LCD. So dito sa trainer, simply i-connect lang natin yung SDA pin ng RTC to the SDA pin ng microcontroller na gamit natin. And also yung ECL pin of the RTC circuit to the ECL pin also of the board. So yun lang yung connection, naka I2C siya. So from SDA to SDA, then ECL to ECL. Then ganun pa rin yung connection sa LCD. From A0 to A5 analog pins of the Arduino board. So now, okay na yung circuit natin. Dito na tayo sa programming part. Okay? So dito sa programming part ng ating simple clock, ipapakita ko na lang yung aking program, then i-explain ko isa-isa bawat linya ng program para maintindihan natin yung functions nito. So nilagyan ko ito ng comment para mas madali nating masundan yung circuit. So nilagay ko yun dito sa comment sa taas, yung circuit ng LCD and yung circuit din ng ating RTC module. At the same time, bawat linya ng code, nilagyan ko ito ng comment. So ito yung may mga double slash, huwag nyo pansinin yan kasi comment lang yan. So hindi yan siya pinapansin ng program. So mag-serve lang to as label para maintindihan natin kung ano ba yung trabaho nitong linya na to, yung bawat line na yan. So additional information lang siya. So starting dito sa taas, yung in-include ko lahat ng library. So meron tayong tatlong library. Una yung sa RTC library, sa Liquid Crystal library, at saka yung sa I2C. So wire.h. So initially pag i-compile natin to siya, kung makikita nyo nag-error compiling siya. So kasi wala pa tayong RTC library, although in-include ko na siya dito. So para magkaroon tayo ng RTC library, so kailangan natin itong i-add sa Arduino. So ito ilalagay ko rin to sa description yung mga file na kailangan natin. So itong RTC library master. So para ma-add natin itong library, yung RTC library, so punta lang tayo dito sa sketch, then include library and add zip library since naka-zip yung file ng library natin. So pindutin nyo lang yan. Then hintayin natin hanggang sa ito. So, i-browse natin siya. I-browse lang natin kung saan nakalagay yung ating file or yung file ng library natin. So, ito siya, RTC lib master. Then, open. And hintayin lang natin hanggang sa mag-notify na successfully added na yung library. So, ito, library added to your libraries. So,
So now, subukan ulit natin siyang i-compile. Then, hintayin lang natin hanggang sa mag-done compiling na siya. So yan, kung makikita nyo, nag-done compiling na siya. So meaning, na-include na natin itong RTC library. So next, in-include ko rin yung Liquid Crystal library. So from our previous tutorial, nandun din yon. Then, itong wire.h. So para lang masupport niya yung RE2C connection na ginamit natin. So wala na tayong i-add dito kasi itong dalawang library na to, initially pagka-install natin ng Arduino IDE, meron na kaagad wire.h at saka Liquid Crystal. So ito na lang yung dinagdag natin, yung RTC library. Then, gumawa tayo ng object ng RTC. So, tinawag natin yung RTC, yung module na gamit natin is DS1307 RTC. Then, ito yung name ng ating object. So, pinangalan ko lang siya ng simply small RTC. Then, ganon din sa LCD. Small LCD lang para madali lang siyang tawagin. Then, yung pin connection ng LCD, na-explain ko na rin to sa part 1 ng tutorial natin. Nakakonect siya sa A0 to A5. The next line, dinify natin yung mga names ng days in a week. So, starting sa Sunday, so Sun, Man, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, gumamit lang ako ng tagtatatlong karakter lang. So, naka-char array tayo. Then, ang pangalan ng buong char na to, buong char array nito is week. So, ito yung pangalan niya. So, yun lang. Then, dito na tayo sa void setup. So, sa void setup, una, in-initialize natin yung LCD. And, sinet natin 16:2. Then, ito yung sa RTC configuration. So, meron lang dyang dalawang if condition. So, una, chinek niya if hindi naka-initialize or for example, hindi naka-connect yung RTC natin sa module or walang, for example, walang battery or may problema yung module. So, magre-return lang siya. Then, pagka-running na yung ating RTC, then isi-set niya na yung time, yung initial time natin ng RTC natin during na pag-compile natin ng sketch or yung pag-upload natin. So, kukunin niya yun sa ating computer. Kung anong time natin in-upload yung code na to, yung program na to doon sa ating microcontroller, kukunin niya yung oras dito sa computer, then yun yung initial time na isi-set niya doon sa ating RTC. And then, i-hold na yun ng ating RTC, yung DS1307 chip. I-hold niya na yun. And also, meron tayong battery backup, so mariretain yung data. So, updated yung time kahit na i-power off natin yung system natin. Mariretain pa rin yung oras. But initially, dito niya yun kukunin. Then, dito sa void loop, so first, tinawag natin si datetime. Yung now, ibig sabihin yung current. So, kinall natin yung current time and date ng RTC. Then, ito, kung mapapansin nyo, puro LCD. So, kasi sa LCD na natin dinisplay yung data, yung oras. So, una, sinet natin yung LCD sa second line. So, 01, ibig sabihin sa second line na siya ng LCD. Then, nag-display una tayo sa LCD ng text na time. So, to yung time. Then, dinugtong natin doon yung kasalukuyang oras or yung current hour na tumatakbo doon sa RTC. Then, meron tayong dec or decimal. Ibig sabihin, i-display niya yan in decimal form. So, naka-decimal form siya. lcd.print now.hour. Then, dec or decimal. Then, after nun, meron tayo, di ba sa time kasi natin, meron tayong ganito, yung colon, yung nagsiseparate ng time, ng minutes, pati ng seconds. So, naglagay tayo, after nung time, after i-display yung time, naglagay naman tayo ng colon. Dinugtong lang yun doon kasi doon pa lang tayo sa unang cursor or doon pa lang tayo sa sinet nating cursor. So, sa same line pa rin ito dinidisplay. Then next, pinrint after ng colon, dinisplay niya naman yung current minute or yung kasalukuyang minute ng RTC and decimal form also. Then another colon and then seconds. So, dinidisplay niya na yung second na tumatakbo and decimal form din.
So, after nun, i-display yung time. So, ito yung purpose nito is i-display lang yung oras. Ito naman is yung parang calendar doon sa module natin. So, sinet natin yung LCD cursor doon sa pinakataas yung first line. And then, pinrint natin yung, ipiniprint niya yung current days or kung anong araw yung kasalukuyan. So, simply lcd.print week, then now, day of the week. So, dito niya yung kinukuha dito. Yan, sa ating week char array. The next, separated, naglagay lang tayo ng space. Then, piniprint niya yung, ito, meron tayong condition. So, bago niya i-print yung month, kasi naka-decimal yung month natin eh. Parang, so, di ba, sa 1, ang January is 1, then ang December is 12. So, meron tayong ditong condition na if yung month daw is less than 10 or 2 digit. So, for example, ngayon, January. So, meaning, ang i-display niya instead na 1 lang, ang i-display niya doon sa LCD is 01. Lalagyan niya muna ng 0 bago niya i-display yung 1. Kasi ang ilalabas lang na data nitong now month is 1. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, pag dumating na siya doon sa October, for example, October na. So, ang i-display niya is 10 kasi yung October is 10. So, tatanggalin niya na tong 0 kasi hindi na siya magtutrue dito sa condition na to. So, simply, instead na 0, 10 ang i-display niya, ang i-display niya na lang is 10. The next, after pag-display ng month, maglalagay tayo ng slash to separate yung month, yung day, and yung year. So, una yung month, separated ng slash. And then, ganun din sa day. So, sa day, meron din tayong condition. Bago niya i-display yung, January 1. So, for example, pag January 1, instead na ang i-display niya ay 11 lang, so lalagyan niya ng 0 sa simula. So, 01, 01, yun yung magiging display. Then, separated din ng slash. So, yun lang yung trabaho nitong condition na to. So, huwag kayong malito kung bakit merong lcd.print 0. So, ang trabaho lang nito is mag-add lang ng 0 habang single digit pa lang yung data ng day, and sa month, ganun din. And then, sa year, so, lcd.print now year, then naka-decimal form din. So, dito wala tayong condition kasi automatic, buong data yung i-display niya. For example, 2021. So, yun talaga yung ilalagay niya. Yun yung value nitong now year. Then, ito. So, hanggang dito lang yung program natin. So, ito gumawa tayo. Nag-declare tayo ng integer na ang pangalan is I. Then, ini-store niya doon yung seconds. So, ini-store natin dito sa integer na to yung kasalukuyang segundo na tumatakbo. Then, naglagay tayo ng 1,000 milliseconds na delay, equivalent din siya ng 1 second. Then, ang purpose lang nito is i-clear niya yung LCD every minute. So, ibig sabihin, kada matapos yung 59 seconds, so ito, pag nag-equal na ng 59, so instead na mag-display siya ng 60, i-clear niya na yung LCD. Then, so, para i-update niya lang yung data na naka-display sa LCD. So, yun lang yung trabaho nito. Kaya kiniklear natin siya every minute. Kiniklear natin yung LCD. So, yun lang. Ganyan lang kaigsi yung program. So, now, pwede na natin itong i-upload. Since na-compile na rin natin, meaning walang error yung program, pwede na natin siyang i-upload doon sa ating microcontroller. Okay? So, using USB cable, i-connect na natin ang ating microcontroller dito sa ating computer. And then, dito sa ating Arduino IDE, go to Tools, and iset natin yung ating board sa specific na microcontroller na ating gamit. So, in my case, Arduino X at Mega 1281. So, depende yan sa microcontroller na gamit nyo, kung ano yung board na ginagamit nyo. Hanapin nyo lang dito sa list. And yung COM port number ng microcontroller nyo, kung saang port siya nakalagay. So, sa akin, nasa COM 8. And then, once na naset na natin yon,
So pindutin lang natin tong upload button. And hintayin lang natin hanggang sa mag-done uploading na yung ating Arduino IDE. So yan, done uploading na siya. So now, tignan na natin yung output niya dito sa ating microcontroller o sa ating trainer. So yan yung output once na na-compile at na-upload na natin yung sketch. So now, meron na tayong basic kung paano mag-interface ng RTC and mag-program to have a simple digital clock. So pwede pa natin itong dagdagan ng ibang functions. Like example, adding an alarm feature dito sa clock using this buzzer na magbabas every time na ma-reach niya yung sinet nating alarm or sinet nating oras using naman itong 4x3 matrix keypad or iba pang features na mga naiisip nating idagdag dito gamit yung iba pang mga components dito sa trainer. So hanggang dito na lang muna and thank you for watching this tutorial.